patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Si Lovely, naikwento kay Lyra ang problemang sinabi sa kanya ng nanay niya. Ni Mama na sabi daw ni Papa, ipapakorte niya daw si Mama. Kasi kukunin niya daw ako ni Papa. Bakit ipapakorte? Sino talaga mag-aalaga sa akin? Bakit niya ipapakorte yung mama mo? Para makuha talaga ako ni Papa. Tingin ko sa isip ko, hindi ko pa nga kilala yung Papa ko. Ay, diba, Lyra? Oh, puti ka pa. Okay. Buo yung pangyayon. Sus! Ako si Jeneline Mercado. Involved na ang buong bayan sa lahat ng mga paborito niyong Prodigy, kaya siguraduhin updated na rin kayo dito lang sa Inside Prodigy. Matapos matupad ang pangarap niya na kilalanin ng kanyang ama, ngayon naman ay naguguluhan si Lovely dahil sa banta ng kanyang ama na kukunin siya mula sa nanay niya. Paano makakaapekto ito sa performance ng ating Singing Cinderella? Ito ang mga drama at kwentong hindi nagtatapos sa entablado. Ito ang Inside Prodigy. Maya-maya, kasama sila Kenneth at Lyra ay napag-usapan ulit ang problema ni Lovely. Lahat ba ng kinuwento mo sa akin, kinuwento mo din Kuya Hino? Ako kasi ini-interview. Hindi, kung may mga problema ka, pwede mo lapitan si Daddy. Lahat ng problema mo. Tsaka kay Tita Iyay mo, palaban yun. Yan ang problema mo ngayon, dapat mo yun sabihin. Malaking problema yan ang nangyayari sa inyo ngayon. Sobrang laki. Ikaw umiyak! Ano ba yan? Hindi ko alam. Umiyak na pala. Ayaw ko na! Kinahapunan ay dumating si Mentor Jaya para i-rehearse si Lovely. Ang halik mo! Namimiss ko! Bakit iniwan mo ka? Kaya mo pala eh. Bago umalis si Mentor Jaya, si Lovely, minabuting ipaalam sa mentor niya ang pinagdadaanang problema. Ano bang problema? Lovely, sabihin mo na. O, sabihin mo na sa akin. Ano yun? Anong Kasi problema? Nga po, nakita ko po yung papa ko. Kasi may tinibigay na po kasi dito sa front. Gusto niyo pong ba? Tapos sabi ni mama kay papa na sila daw dalawa magne-negosyo ng sapatos at relo para daw po sa akin. Hindi ako naniniwala doon. Una sa lahat, ang tatay mo hindi nyo kasama. Di ba, iniwan kayo? Wala siyang karapatan ni isang kusing. Hindi ko alam bakit binigyan ng mama mo yung papa mo ng pera. Ba't kayo mamamahagi kung hindi naman siya parte ng buhay nyo? Kailangan niyo yung pera. Hindi siya ang nangangailangan. Biruin mo pinanganak ka, may nabigay ba siya sa'yo? Pagatas? Pabigas? Wala, di ba? Nasa tagong kayo? O, ang sinasabi ko, dapat pag napanood to ng mama mo, wala siyang ibibigay ni isang kusing sa tatay mo at pag hinarap ako ng tatay mo, mag-usap kami. Ikukorte niya daw yung mama ko. Ay, korte niya mukha niya. Isa siya. Ako ang lumaki walang ama. Walang ama. Ni isang kusing, hindi siya nagpadala. Nung unang kaming magkausap, anong hiningi sa akin? Gitara. Sabi ko, hindi pwede. Binalik ko sa kanya, panahon nga wala kaming makain eh, wala ka dun eh. Ngayon, nandito na ako sa States, parang okay na lahat. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi ko makakalimutan yun. Pwedeng maging okay na may, hi, kumusta ka? Na-miss kita. Pero pagdating na sa pera, iba na yun eh. Ibang usapan yun eh. Kasi mas dapat inisip niya yung kapakanan mo. Di, tago niyo na lang yung pera na yan kasi mas kailangan niyo yan. Sana mapanood niya to. Tapos ilista niya lahat ng sinabi ko. Tapos pakorte na rin niya ako. Kasi tawanan lang siya ng court. As a matter of fact, siya yung malaki atraso sa'yo. He should be giving you child support. Yes, exactly. That's by law. Siya ang dapat nagpo-provide ng pera sa inyo. Ay naku, Day, sinasabi ko sa'yo, mahirapan sila. Hanggat ako kasama mo, patay siya. Sabi nga daw ng papa ko, pasalamat daw si mama na pinanakan niya daw si mama na Lovely.
Masarap ito. Kapal. Masarap ito. Pasalamat ang mama mo kasi pinaanakan siya. Ha? Wow! Ha? Consolation prize ka lang pala. Pinaanakan? Asan yung kutsilyo? Kung wala siya, wala ka raw. Alam mo, Lovely, 13 ka pa lang. Isipin mo yan, ah. Sa edad mong 13, hinihingan ka na ng pera. Wala pa ngang nangyayari. Imaginein mo na lang, kay manalo ka, kay hindi. Ang buong akala niya, mayamang-mayaman ka na. Wala daw boboto kay Jensen kasi nga daw po. Kaya naghahanap sila ng boto. Feeling ko po lahat gagawin niya.